Marilaki muna tayo. Tignan natin kung ba naman talaga ang Pirelli Angel Scooter. Ngayon natin siya masusubukan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Isang mapagpalang araw mga ka-G, welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka sa channel ko, please consider to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Nang sa gayon mas marami tayong maabot and at the same time ma-enjoy natin ang pagmamotor. For today's video, pag-uusapan natin yung tungkol dito no, sa Angel Scooter, di ba? Maraming klaseng gulong na available sa market today and isa ang Pirelli sa brand na talaga mapagkakatiwalaan mo. Isa ang Angel Scooter sa mga lineup nila na masasabi natin na the best when it comes to scooter usage, no? Kaya pag-usapan natin siya ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging actual experience natin, actual ride natin no, dito sa Marilaki. First impression ko dito sa unang kabit pa lang, napaka-komportable na. Nag-improve yung ride quality ng scooter ko because of this tire. Usual tire pressure ko, no, it's 3 PSI lower than manufacturer's reco. And comparing it with stock, ibang comfort level ang naibibigay sa akin ito. Feeling ko mas tatagal ang buhay ng shocks ko, pati na rin ang ball race ko dahil sa dalang comfort ng gulong na ito. And that's comparing with stock syempre, no. Very significant din ang overall grip ng tires. Stock tires kasi they're hard tires by default. Pero itong si Angel Scooter, medium tires na ito. Meaning, mas makapit ang compound na ginamit, kaya confident ka sa grip nito. Pinagmamalaki din ni Pirelli yung compound na ginamit nila pagdating sa wet condition Although hindi ako mangangahas na magmatulin sa ulan, confident ako na maisasalba ako ng gulong ko on emergency situations. Sila na mismo ang nagsabi, may grip itong Angel Scooter sa wet conditions. Tulad na lang sa parking area ko, madalas kasi nadudulas tsinelas or sapatos ko during rainy season dahil sa lumot. And so far, never ko naramdaman na dumulas ang gulong ko. Nasubukan ko na mag-ride sa Marilaki using stock tires. Ang masasabi ko lang, mas less confident ako sa kapit ng gulong ko. Natatakot ako minsan na mag full brake baka mamaya sumemplang ako or biglang mag-skid yung gulong ko. Kaya usually hinay-hinay lang lagi ang takbo ko. After upgrading to Pirelli, nag-improve ang banking skills ko at mas mabilis na ako sa mga turns, knowing na may grip ang tires ko on any given situation. Nasubukan ko na rin ulan. Sa ulan, gamit Angel Scooter, isa sa pinakadelikado sa Metro Manila yung mga bakal na pangtapal sa sirang kalsada. Ubod sa dulas noon, lalo na pagkabasa yung kalsada. Kahit hindi ka magpreno, ramdam mo na anytime pwede ka dumulas. But with Angel Scooter tires, mas confident ako sa mga bakal sa kalsada. Pero paalala lang din, always drive within your limits. Huwag magmaneho ng sosobra sa ability mo. Dapat mo rin pag-aralan ng mabuti ang ikakabit mo na size ng gulong kung may balak ka magpalit ng size. Dahil well-engineered na ang tire size mo based on manufacturer's research and development. Pagdating naman sa braking, dito ako namangha. Nagulat ako, hindi ko talaga ine-expect na dahil sa gulong na ito, magkakaroon ng improvement sa braking capabilities ng motor ko. Isa ito sa mga naging weakness ng motor ko Na-mention ko before na pagka naka-tandem ride, tapos mabilis ang takbo mo, hindi ganun kalakas yung braking power na meron yung motor ko. Pero now that I've upgraded sa Angel Scooter tires, mas pansin ko, mas ramdam ko na mas maganda yung braking power niya compared sa dati. Ibang-iba na yung braking nito compared
sa stock tires lang na kinabit ko before. How does this compare naman when it comes to competition, no? Let's say for example, pagtapatin natin Pirelli Angel Scooter tsaka Michelin, 'di ba? City Grip 2. Isa 'yan sa mga sikat din na halos kasing presyo ni Angel Scooter. And ganun din yung pinaka major selling point nila maliban sa pagiging makapit. Maganda rin yung tread pattern nila pagdating sa wet condition. Kaya isa rin yan sa mga pinagmamalaki ni Michelin. So pagdating sa competition, actually it's just a matter of preference na lang din talaga, no? Kung ano yung mas gusto mo sa dalawa. Kung Team Michelin ka o Team Pirelli. Pagdating naman sa akin, sa aking personal experience, matagal na ako nagkokotse. And so far, pagdating sa gulong, Michelin talaga ang preferred brand ko. Kahit sa SUV ko ngayon, naka Michelin din ako. Just so happened na nakuha ko itong Pirelli tires ko at a discounted price. Kaya Pirelli ang pinili ko. And maganda rin ang reputation ng Pirelli, no? Pagdating sa gulong sa motor. Kaya sabi ko sa sarili ko, I'll give this one a try. And hindi rin naman din talaga ako nagsisi. Maganda talaga ang Pirelli Angel Scooter. Tulad na lang din ng mga motor natin, wala din namang din masasabi natin na perpektong gulong. Bakit? Siyempre kahit papano may makikita ka rin kapintasan dito sa gulong na ito. Ano nga ba yung kapintasan nito, no? Kung tutusin, hindi naman din talaga siya kapintasan. Hindi rin naman din talaga siya disadvantage. Dahil ganun talaga siya dinesign ni Pirelli, no? So dahil nga maganda ang grip niya, maganda siya sa wet condition, and talagang may performance siya, then definitely asahan mo na yung compound nito over time mauupod at mauupod. And kukumpara mo siya sa mga hard tires, then definitely mas mabilis itong maupod kaysa dun sa mga hard tires na alam mo or ginagamit mo na kagaya ng mga stock tires. Yan ang magiging disadvantage niya sa'yo kung ang hanap mo is yung makapit ng magulong na matagal mong gagamitin. Given na yan, dahil maganda grip nito kahit sa karera. Pagka pinagkumpara mo yung mga racing tires, diba? Yung mga medium tires, mga soft tires, pag kinumpara mo yun sa mga hard tires, automatic yung hard tires mas tatagal yun sa karera. Pero as we all know, syempre pagka hard tires ang ginamit mo sa karera, tatagal ka nga, 'di ba? Pero yung lap time mo naman, yung performance mo, medyo magsasacrifice ng konti yan, 'di ba? Kaya nasa sayo na lang yan bilang isang buyer, 'di ba? Kung ano ba yung priority mo, 'di ba? Ano ba yung mas mahalaga sa iyo? Ano ba yung mas kailangan mo? 'Di ba? And pagdating sa gulong, think of it as an investment, 'di ba? Investment mo para sa sarili mo. If you come to think about it, paano na lang, knock on wood, 'di ba? Magkaroon ng aksidente, 'di ba? Na emergency situation, 'di ba? Na kailangan mong iwasan. At least kahit papaano may laban ka sa gulong na ito. Kung kukumpara mo siya sa ibang gulong na pwede kang mag-skid o kaya pwede kang dumulas, at least kahit papaano dito medyo may laban-laban ka. Kaya mababawi mo rin yung investment mo, no, in the long run. Lalo na pagka sumemplang ka, syempre hindi mo maiiwasan, madadamage din yung yung motor mo. So magiging malaki din yung magiging gastos mo. Unlike pagka naka-invest ka ng magandang gulong, magagamit mo na nga siya ng maganda ang performance, meron ka ring security, 'di ba? Na makakasigurado ka na matutulungan ka ng gulong mo pagdating sa mga wet condition or slippery conditions. So I think yun lang muna.
maraming salamat sa mga subscribers natin, and hindi ko pa nakasubscribe. Please click the subscribe button and the bell icon. Hanggang sa muli, ito nga po pala ulit si Tito Mons. Paalam.